Ang araw na iyon sa palengke ng Maligaya sa bayan ng San Pablo ay tila isang ordinaryong araw. Sumisilip pa lang ang araw sa manipis na ulap sa kalangitan, habang nagsisimula ng bumalik ang ingay ng mga mangangalakal. Ang mga sigaw na nag-aalok ng paninda ay nagpapaligsahan sa isa't isa, ang amoy ng mga pampalasa ay nahahalo sa amoy ng sariwang isda, at ang yapak ng mga mamimili ay lumikha ng kakaibang ingay ng isang tradisyonal na palengke. Sa pinakadulo ng hanay, malapit sa isang maliit na kanal na dumadaloy sa likuran ng palengke, nakatayo ang isang simpleng pwesto ni Mang Tonyo, isang magtitinda ng hito na mahigit 10 taon nang nagtitinda doon. Hindi gaanong kapansin-pansin ang kanyang pwesto, isang mahabang kahoy na mesa lang na may malalaking timba na puno ng buhay na hito na balisa kung lumangoy. Sa itaas nito ay may simpleng karatula na gawa sa karton na nakasulat, "Sariwang hito ngayon, murang presyo." Maraming nakakakilala kay Mang Tonyo bilang isang mabait na tao. Madalas siyang magbiro sa mga mamimili, nagbibigay ng bonus na ilang maliliit na hito sa mga suki, at kilalang tapat sa pagtitimbang ng kanyang paninda. Tuwing umaga, dumarating siya sakay ng kanyang lumang motorsiklo, dala ang malalaking timba mula sa kanyang bahay sa Tarlac. Walang sinuman ang naghihinala sa kanya hanggang sa isang maliit na pangyayari ang nagsimulang umakit ng atensyon ng mga taga-palengke. Noong umagang iyon, isang batang ina na nagngangalang Aling Nena ang bumibili ng hito para sa kanyang kainan. Napansin niya ang isang kakaibang bagay. Nang timbangin ni Mang Tonyo ang isda para sa kanya, nakita ni Aling Nena na tila may itinago si Mang Tonyo sa ilalim ng timbangan. Sa isang sulyap, tila isang maliit na kayumangging supot. Nang magbiro si Aling Nena, "Ano po iyan, Mang Tonyo? Pasalubong po ba sa inyong mga suki?" Ngumiti lang sandali si Mang Tonyo, pagkatapos ay mabilis na tinakpan ang ilalim ng mesa ng tarpaulin. Hindi nag-isip ng masama si Aling Nena noon, ngunit sumulpot ang kanyang kuryosidad. Alam niya na araw-araw ay mas maaga dumarating si Mang Tonyo kaysa sa ibang mga mangangalakal, bago pa man buksan ng mga tagapamahala ng palengke ang gate. Kakaiba rin, madalas siyang makitang nakikipag-usap sa isang tao sa sulok ng parkingan. Isang taong hindi kailanman nakikisali sa pagtitinda at bihirang makipag-usap sa sinuman. Sa paglipas ng panahon, nagsimula ring mapansin ng ilang mangangalakal ang parehong bagay. May nagsabi, minsan pagkatapos ng tanghali, kapag nagsisimula ng humupa ang dami ng tao sa palengke, isasara sandali ni Mang Tonyo ang kanyang pwesto at kukuha ng isang bagay mula sa kanyang timba ng hito. Walang nakakaalam kung ano yon, ngunit may nanumpa na nakita nila siyang ibinibigay ang maliit na balutan sa isang tao ng maingat. Sa simula, inakala nilang maliit na bagay lang iyon, marahil isang personal na padala o ipinagkatiwala ng isang suki. Ngunit lumaki ang hinala ng dalawang magkasunod na linggo, may dalawang estranghero ang dumating ng salitan, naghahanap lang ng espesyal na order ng hito sa pwesto ni Mang Tonyo. Sa tuwing dumarating ang mga taong iyon, yumuyuko agad si Mang Tonyo, sandaling nakikipag-usap, at pagkatapos ay ibibigay ang isang maliit na plastic bag na naglalaman ng ilang hito na tila ordinaryo lang. Ngunit, ang ikinagulat ng mga taga-palengke ay hindi ang hito, kundi isang bagay na hindi sinasadyang natuklasan ng isang tagalinis isang umaga. Ngunit ang pangyayaring iyon ay isisiwalat pa lang sa susunod na bahagi. Sa ngayon, ang nakikita lang ay isang palengke na tila payapa sa ibabaw, ngunit lihim na nagtatago ng isang malaking sikreto. Isang sikreto na gugulantang sa buong San Pablo dahil ang magtitinda ng hito na kilala bilang tapat ay may iba pang aktibidad na hindi inaasahan ng sinuman. Kinabukasan, muling naging abala ang palengke ng Maligaya tulad ng dati. Abala ang mga mangangalakal sa pag-aayos ng kanilang paninda habang nagsisimula nang dumating ang mga mamimili simula pa madaling araw. Ngunit noong umagang iyon, may isang maliit na pangyayari na nagpabago sa karaniwang gawain at naging simula ng isang malaking kaguluhan. Isang tagalinis na nagngangalang Kuya Romel ang nagwawalis sa likuran ng palengke, kung saan dumadaloy ang maliit na kanal sa pagitan ng hanay ng mga pwesto ng isda. Kabisado na niya ang bawat sulok ng palengke. Kung saan madalas bumabaha, saan madaling barado, at maging kung saan karaniwang nagtatago ang mga mangangalakal ng kanilang paninda. Habang nagwawalis malapit sa pwesto ni Mang Tonyo, naamoy niya ang isang kakaibang amoy. Hindi lang amoy isda, kundi may uri ng matalas na amoy na hindi karaniwan, tila halo ng kemikal at basang lupa. Kinunot noo sandali si Kuya Romel at sinubukang hanapin ang pinagmulan. Inangat niya ang tarpaulin sa ilalim ng mesa ng pwesto na hindi pa buong nabubuksan ni Mang Tonyo noong umagang iyon.
Doon niya natuklasan ang isang maliit na kayumangging plastic bag na nakabalot ng maayos ng itim na electrical tape. Sa simula, inakala niyang karaniwang basura lang iyon na nahulog mula sa timba ng isda, ngunit dahil sa kuryosidad ay dinampot niya ang balutan at dinala sa malaking basurahan sa likuran ng palengke. Nang balak niyang itapon, hindi sinasadyang napunit ng kaunti ang dulo ng supot. Mula sa maliit na punit, lumabas ang pinong abo na may matalas na amoy. Agad na tinakpan ni Kuya Romel ang kanyang ilong, iniisip na lason iyon ng isda o pang-imbak. Ibinaba niya ang balutan sa isang maliit na timba at nagpasya na iulat ang kanyang natuklasan sa tagapamahala ng palengke na si Mang Ben. Si Mang Ben, na matagal nang nagtatrabaho doon, ay nakinig ng seryoso. Alam niya na ang tradisyonal na palengke ay madalas na lugar para sa iba't ibang aktibidad ng pagpapahatid ng mga bagay, ngunit ang paghahanap ng isang bagay na tulad nito ay tiyak na hindi karaniwan. Nang hindi naghihinala sa sinuman, hiniling niya kay Kuya Romel na lihim muna ang kanyang natuklasan hanggang sa malaman nila kung ano talaga ang laman ng supot na iyon. Gayunpaman, iba ang sinabi ng tadhana. Nang bumalik sila sa pwesto ni Mang Tonyo, wala na ang balutan. Nakaayos na rin ang pwesto, tila walang anumang bagay na naroon sa ilalim. Ang tanging natira ay ang mga patak ng tubig ng isda sa sahig at ang amoy ng sariwang hito. Baka nagkamali ka lang ng tingin, Romel? Tanong ni Mang Ben na nag-aalinlangan. Mabilis na umiling si Kuya Romel. Sigurado po ako, Mang Ben, napunit ko pa nga po ng kaunti ang dulo nito. Nagpasya silang manmanan ng palihim. Hiniling ni Mang Ben sa dalawang gwardiya ng palengke na magpanggap na mamimili. Samantalang siya naman ay nagtatala ng oras ng pagdating at pag-uwi ni Mang Tonyo. Pagsapit ng tanghali, nang nagsisimula ng mag-impake ang ilang mga ngalakal, nakita si Mang Tonyo na mahinang nakikipag-usap sa isang lalaking nakasuot ng itim na jacket. Hindi sila nagtagal, ilang segundo lang. Pagkatapos ay umalis ang lalaki na may dalang puting plastic bag na naglalaman ng ilang hito. Hindi gaanong kapansin-pansin ang sandaling iyon, ngunit sapat na iyon upang lalo pang maghinala si Mang Ben. Nagsimula siyang mag-isip, tunay bang ordinaryong magtitinda ng isda lang si Mang Tonyo, o mayroong itinatago sa likod ng mga tila inosenteng timba ng hito? At ang hinala na iyon ay sa wakas ay nagkaroon ng linaw ilang araw pagkatapos nang ang isa sa mga suki ni Mang Tonyo ay bumili ng espesyal na order ng hito at may natuklasan na ikinagulat niya nang sumigaw siya sa bahay. 3 araw pagkatapos ng pangyayari sa pwesto, muling naging karaniwan ang palengke ng Maligaya. Walang tanda ng kaguluhan at nagtitinda si Mang Tonyo na tila walang nangyari. Bumabati pa rin siya ng magiliw sa mga mamimili, nagtitimbang ng hito, at paminsan-minsan ay nakikipagbiro sa kanyang katabing mga ngalakal. Ngunit sa likod ng kanyang mainit na ngiti, may itinago pala siyang maingat. Nang araw na yon, dumating ang kanyang suki na nagngangalang Aling Susan, may-ari ng isang kainan sa kanto ng San Pablo. Matagal na siyang bumibili ng hito kay Mang Tonyo dahil kilala ito sa pagiging sariwa at pantay ang laki. Ngunit, sa pagkakataong ito, gusto ni Aling Susan na mag-order ng espesyal na hito, isang termino na kamakailan ay madalas marinig sa ilang mamimili. Mang Tonyo, order po ako ng hito tulad ng dati, pero mayroon daw pong espesyal. Iyon po ang sinabi ni Aling Belen kahapon, tanong ni Aling Susan nang may kuryosidad. Sandaling tiningnan siya ni Mang Tonyo at pagkatapos ay ngumiti ng bahagya. Ay, iyon ba? Aling Susan. Pero kakaunti lang ang stock. Sandali lang, ha? Lumakad siya patungo sa likuran ng pwesto, inangat ang isang malaking timba na tinakpan ng itim na tela. Mula doon, kumuha siya ng ilang hito na tila mas mataba kaysa sa karaniwan. Ipinasok niya ang mga ito sa isang plastic bag, pagkatapos ay nagdagdag ng isang maliit na balutan sa loob nito bago itali ng mahigpit. Hindi gaanong napansin ni Aling Susan dahil abala siya sa pagbibilang ng pera. Umuwi siya na may dalang plastic bag ng hito nang walang anumang hinala. Ngunit pagdating sa kanyang kainan, nang lilinisin na niya ang hito para lutuin, may natagpuan siyang kakaibang maliit na bagay sa loob ng tiyan ng isa sa mga isda. Sa simula, inakala niyang tirang pagkain lang iyon ng isda, ngunit nang masusing tingnan, hindi pala iyon bahagi ng katawan ng isda. Ito ay isang maliit na balutan na gawa sa malinaw na plastik, maayos na binalutan ng sellotape at ipinasok sa loob ng tiyan ng hito na tahi na ulit ng pinong-pino na tila hindi kailanman binuksan. Agad na bumilis ang tibok ng puso ni Aling Susan.
Hindi niya alam kung ano ang laman ng balutan na iyon, ngunit sinasabi ng kanyang instinct na mayroong kakaibang nangyayari. Agad niyang tinawag ang kanyang asawa at sabay silang nagbukas ng maliit na balutan. Sa loob, natuklasan nila ang tumpok ng maliliit na papel na naglalaman pala ng mga code at sulat kamay na tala na hindi nila naintindihan. Nagsimulang sumulpot ang takot. Agad na tinawagan ni Aling Susan si Mang Ben, ang tagapamahala ng palengke, at ikinuwento ang kanyang natuklasan. Hindi nagtagal, mabilis na kumalat ang balita. Sa loob ng ilang oras, ang mga mangangalakal at mamimili sa palengke ay nagsimulang pag-usapan ang bagay na yon ng pabulong. Sabi nila, sa loob daw ng hito mayroong lihim na balutan. Baka naman iligal na gamit iyon. Naku, baka naman hindi para kainin ang hito, kundi para ipuslit ang isang bagay. Ang kapaligiran ng palengke na karaniwang masaya at puno ng tawanan ay naging tensyonado at puno ng kuryosidad. Si Mang Tonyo mismo ay tila kalmado. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsimulang magpakita ng pagkabagabag. Napansin niya na ang lihim na matagal niyang itinago ay nagsisimula ng mabunyag. Kinagabihan, nang dumating ang mga gwardiya ng seguridad upang direktang tanungin siya tungkol sa bagay na iyon, maikli lang ang sagot ni Mang Tonyo. Maling akala lang po iyon, sir. Baka po nagkapalit ang hito ko sa order ng iba, ngunit ang tono ng kanyang boses ay hindi nakakumbinsi sa sinuman. Sa huli, nagpa siya ang tagapamahala ng palengke na tawagan ang mga otoridad upang imbestigahan pa ang bagay na iyon. Nagkasundo silang magsagawa ng palihim na pagsisiyasat kinabukasan nang hindi gumagawa ng kaguluhan sa palengke. Ngunit noong gabing iyon, bago isagawa ang pagsisiyasat, may nakitang isang tao na dumating sa pwesto dala ang flashlight at malaking sako. Ang taong iyon ay tila nagmamadali, tila kumukuha ng isang napakahalagang bagay. Kinabukasan, ang buong palengke ay ginulat ng isang bagay. Wala na ang pwesto ni Mang Tonyo at nawala na siya ng walang bakas. Kinabukasan, labis na nagbago ang kapaligiran ng palengke ng maligaya. Karaniwan, simula pa alas 5 ng umaga, napupuno na ang hangin ng ingay ng mga mangangalakal. Ngunit noong umagang iyon, mayroong kakaibang katahimikan sa kanlurang bahagi ng palengke, kung saan matatagpuan ang pwesto ng hito ni Mang Tonyo. Ang ilang mangangalakal na bagong dating ay nagkatinginan ng nagtataka. Ang pwesto na karaniwang pinakaabala ay tila walang laman at magulo. Ang mga timba ng hito na karaniwang naglalaman ng sariwang isda ay baligtad na ngayon. Tumapon ang tubig at umapaw sa sahig. Ang mahabang kahoy na mesa ay nakatagilid, tila naiwan ng nagmamadali. Walang bakas ng presensya ni Mang Tonyo, maging ang kanyang lumang motorsiklo ay hindi nakita sa parking area. Nang makarating ang balita kay Mang Ben, ang tagapamahala ng palengke, agad siyang dumating kasama ang ilang gwardiya ng seguridad. Sinuri nila ang lugar at natuklasan ang ilang bagay na nagpatayo ng balahibo. Sa ilalim ng mesa ng pwesto, nakatago ang isang maliit na kahoy na kahon na tinakpan ng sako. Maingat na binuksan ng mga gwardiya at sa loob, natuklasan nila ang tumpok ng maliliit na plastic bag na kahawig ng natagpuan ni Aling Susan. Lahat ay nakabalot ng maayos ng itim na electrical tape. Mayroon ding isang lumang notebook na naglalaman ng listahan ng mga pangalan, petsa, at numero na nakaayos na tila mga code ng transaksyon. Ang mas nakakagulat pa, sa likuran ng pwesto ay mayroong maliit na butas na konektado sa kanal. Sapat na laki upang isingit ang isang bagay na kasing laki ng isang maliit na bote. Ang daanan na iyon ay tila bagong hukay at patungo sa labas ng lugar ng palengke, patungo sa isang tahimik na maliit na kalsada sa likuran ng palengke. Mukhang inihanda na niya ang daan palabas, bulong ng isa sa mga gwardiya. Tinignan ni Mang Ben ang lahat ng iyon ng malungkot. Hindi niya inaasahan na ang mangangalakal na kilalang tapat at mabait ay may ganito kalaking lihim. Agad niyang tinawagan ang kapulisan upang opisyal na hawakan ang mga natuklasan. Hindi nagtagal, dumating ang pangkat ng investigador sa lugar at nagsimulang magsagawa ng pagsisiyasat. Ang ilang mangangalakal na nakakakilala kay Mang Tonyo ay tinawag upang kunan ng pahayag. Lahat sila ay nagsabi ng parehong bagay na tila ordinaryong tao si Mang Tonyo, hindi kailanman nasangkot sa anumang problema at laging mas maaga kung dumating. Ngunit lahat din sila ay sumang-ayon na sa nakalipas na ilang buwan ay madalas siyang nakakatanggap ng kakaibang bisita na palihim na dumarating. Karaniwan, madaling araw o bago magsara ang palengke. Samantala, may natuklasan din ang mga gwardiya sa sulok ng pwesto na dating tinakpan ng malaking timba.
Isang lumang cellphone na nakabukas pa rin ngunit walang access card. Sa loob nito, mayroon lang isang mensahe na hindi pa nabubura na nakasulat, huling padala ngayong gabi. Pagkatapos nito, huwag nang pumunta sa palengke. Ligtas na ang daanan. Ang mensahe na iyon ang naging susi sa simula ng investigasyon. Ngayon, nagulantang ang komunidad ng palengke. Kumalat ang mga espekulasyon kung saan-saan. May nagsasabi na nagpupuslit si Mang Tonyo ng iligal na gamit. Mayroon ding nag-akala na sangkot siya sa isang malaking sindikato. Ngunit hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag ang pulisya. Sinasabi lang na patuloy pa rin ang investigasyon at sinisiyasat nila ang kinaroroonan ni Mang Tonyo na pinaniniwala ang tumakas. Samantala, sa maliit na inuupahang bahay kung saan siya nakatira sa Tarlac, nalilito rin ang kanyang mga kapitbahay. Nakitang walang laman ang bahay, ngunit sa loob nito ay may natitira pang ilang timba ng isda, simpleng damit at isang bagay na lubhang kahina-hinala. Isang malaking kahoy na kahon na may kakaibang simbolo sa takip nito na tila bagong kinandado ng mahigpit. Ang kahon na iyon ang naging pangunahing atensyon ng mga investigador dahil sa loob nito marahil nakatago ang sikreto kung bakit nakagulantang ang isang magtitinda ng hito sa isang palengke at maging sa isang probinsya. Noong gabing iyon sa maliit na inuupahang bahay ni Mang Tonyo sa Tarlac, nakabitin na ang linya ng pulisya sa harap ng pinto. Ang mga residente sa paligid ay nakatingin lang ng may kuryosidad mula sa malayo, nagbubulungan tungkol sa kung ano talaga ang nangyari. Ang bahay ay tila simple, ang mga dingding ay gawa sa ladrilyo ng walang plaster. Ang maliit na bakuran sa harap ay puno ng mga lumang timba at lambat ng isda. Ngunit sa likod ng pagiging simple nito, mayroon pala itong itinatago na mas malaki kaysa sa inaasahan ng sinuman. Dumating ang pangkat ng investigador mula sa kapulisan ng San Pablo kasama ang ilang forensic laboratory personnel. Maingat silang pumasok sa bahay, nakasuot ng guwantes at maskara. Lahat ng silid ay sinuri, mula sa maliit na kusina, silid tulugan na may manipis na kutson lang, hanggang sa bodega sa likuran na puno ng mga gamit sa pag-aalaga ng isda. Ngunit ang pangunahing atensyon nila ay agad na nakatuon sa malaking kahoy na kahon sa sulok ng silid na nabanggit na ng mga residente mula pa umaga. Ang kahon ay tila bago, na may sariwang kahoy at matalas na amoy ng barnis. Sa itaas nito ay mayroong kakaibang simbolo na inukit ng magaspang at isang malaking metal na kandado na nakakabit ng mahigpit sa takip. Mukhang hindi ito ordinaryong kahon, sabi ng isa sa mga investigador ng seryoso. Matapos matiyak na walang panganib, pinutol nila ang kandado gamit ang metal cutter. Nang mabuksan ang takip, agad na napuno ang hangin sa silid ng matalas na amoy na hindi pamilyar, halo ng kemikal at putik. Lahat ay sandaling nagpigil ng hininga. Sa loob ng kahon, natagpuan nila ang 10 malinaw na plastic bag na maayos na nakaayos tulad ng natagpuan sa ilalim ng pwesto sa palengke. Ngunit, sa pagkakataong ito, bawat balutan ay may kasamang maliliit na papel na naglalaman ng mga code at mapa ng lokasyon. Ang ilan ay nakasulat sa mga pangalan ng palengke sa lugar ng San Pablo at paligid nito, palengke ng Matikas, palengke ng Rosal, palengke ng Nagpayong, at iba pa. Ang nakakagulat. Sa ilalim ng kahon ay mayroong ilang maliliit na bote na naglalaman ng asul na likido na may kasamang sulat kamay na tala na tila isang simpleng formula. Binasa ng malakas ng isa sa mga investigador, ihalo sa tubig ng pond, mas mabilis ang resulta. Padala bago sumikat ang araw. Hindi pa nila alam ang ibig sabihin nito, ngunit malinaw na hindi lang ito ordinaryong transaksyon ng pagbebenta ng hito. Ang tala na yon ay nagpapakita na hindi lang si Mang Tonyo ang may kagagawan, kundi bahagi siya ng isang mas malawak na network. Isang network na gumagamit ng hito bilang pantakip sa mga hindi pa natutukoy na aktibidad. Agad na kumuha ng sample ng likido at pulbos mula sa loob ng kahon ang isa sa mga personnel ng laboratorio upang suriin sa laboratorio. Samantala, nagsimulang maghukay ng mas malalim ang mga investigador sa background ng kooperatiba ng Minalestari kung saan nagtrabaho si Mang Tonyo dati. Mula sa lumang archive, natuklasan ang datos na ang kooperatiba na iyon ay dating itinatag ng 3 tao, Sarman, Riono, at Hadi Praetno. Isang dating eksperto sa pakain ng isda na kilala bilang matalino ngunit misteryoso. 2 taon pagkatapos bumagsak ang kooperatiba, nawala si Hadi nang walang balita. Samantala, lumipat si Riono sa labas ng bayan. Ang pangalan ni Hadi Praetno ay muling lumitaw nang matuklasan ng pangkat ang lumang tala ng account ni Mang Tonyo.
Ang ilang maliliit na transaksyon ay naitala na may nagpadala na gumagamit ng alias na Lee. Agad na lumitaw ang malakas na hinala. Si Hadi Praetno ang nasa likod ng boses sa recording na yon. Naalala ng isa sa mga investigador na dating nagtrabaho sa lugar ng Batangas ang pangalan na yon. Kung hindi ako nagkakamali, dati may ulat tungkol sa pinaghihinalaang pinaghalo-halong materyales sa pangisdaan na nakakadumi sa ilog sa lugar na yon. Ngunit hindi kailanman napatunayan. Sa bagong pahiwatig na yon, nagsimulang siya sa atin ng pangkat ang kinaroroonan ni Hadi Praetno. Natuklasan nila na ang ilang palengke sa San Pablo at paligid nito ay mayroon palang parehong aktibidad tulad ng pwesto ni Mang Tonyo, isang magtitinda ng isda na mas maaga dumarating kaysa sa karaniwan. Nagdadala ng timba na tinakpan ng tela at tumatanggap ng bisita na hindi naman mamimili. Ngunit bago pa makakilos ng malayo ang mga investigador, isang nakakagulat na bagay ang nangyari. 2:00 ng madaling araw, isang gwardiya ang nakatanggap ng ulat mula sa mga residente sa paligid ng palengke ng Matikas. Nakita nila ang isang matandang lalaki na may mga katangian na kahawig ni Mang Tonyo na sandaling dumating sa lugar ng palengke, dala ang isang malaking sako, at pagkatapos ay umalis ng lugar sakay ng pickup truck na walang plaka. Nang dumating ang pulisya, nakita lang nila ang mga bakas ng gulong sa putik na lupa at isang sako na naiwan malapit sa kanal sa likuran ng palengke. Nang buksan ang sako, ang laman nito ay nagpatahimik sa lahat. Daan-daang patay na hito na may pinong tahi sa bahagi ng tiyan. Katulad ng natuklasan ni Aling Susan ilang araw na ang nakalipas. Ngunit sa pagkakataong ito, sa loob ng tiyan ng mga isda ay hindi lang maliliit na balutan, kundi mga papel na naglalaman ng mga tala ng distribusyon at pirma ni D. Lahat ng ebidensya ngayon ay tumuturo sa isang konklusyon. Ang network na ito ay hindi nag-iisa. Mayroong organisadong sistema, may pangunahing taga-kontrol, at mayroong maraming iba pang magtitinda ng hito na maaaring aktibo pa rin sa mga palengke sa paligid ng San Pablo. Ngunit, ang pinakamalaking tanong ay hindi pa nasasagot. Saan pumunta si Mang Tonyo at buhay pa ba siya? Ang maulap na umaga ay bumabalot sa lugar ng Pila, Laguna sa kanlurang bahagi ng San Pablo. Sa gitna ng malawak na palayan at makipot na daan na bihirang daanan ng sasakyan, nakatayo ang isang lugar ng lumang palaisdaan na matagal nang inabandonado. Lumaki ang mga ligaw na damo sa gilid nito, ang tubig ay berde at ang kahoy na karatula na nakasulat na Kooperatiba ng Minalestari ay nakatagilid at malapit nang bumagsak. Matagal nang iniwan ang lugar na yon. Ngunit para sa pangkat ng investigador, dito patungo ang lahat ng pahiwatig. Ang mga tala na natagpuan sa loob ng tiyan ng hito, ang pirma ni Guy, at ang paulit-ulit na lumalabas na pangalan ng lokasyon sa notebook ni Mang Tonyo ay lahat ay tumuturo sa lumang palaisdaan na ito. Noong umagang iyon, pinangunahan ni Esop Alex Valdez ang isang maliit na pangkat patungo sa lokasyon. Dumating sila na may 2 sasakyan, dala ang mga tracker at forensic personnel. Pagpasok pa lang nila sa lugar ng palaisdaan, agad silang sinalubong ng matalas na amoy ng putik. Tahimik ang kapaligiran, tanging tunog lang ng kuliglig at patak ng tubig mula sa sirang tubo ang naririnig. Parang hindi ginalaw ng tao ang lugar na ito sa loob ng maraming taon, sabi ng isa sa mga miyembro ng pangkat habang sinisindihan ang flashlight sa isang maliit na gusali sa dulo ng palaisdaan. Ang gusali na iyon ay dating imbakan ng pakain ng isda, ngunit ngayon ay puno na ng lumot ang mga dingding nito. Nang buksan ang pinto, agad na lumabas ang maaliwalas na hangin na nagdulot ng paninikip ng dibdib. Sa loob ay mayroon lang tumpok ng walang laman na sako, mga lumang timba, at isang mahabang mesa na puno ng alikabok. Ngunit, may isang bagay na umakit ng atensyon ni Esop Valdez, mga bakas ng gulong ng motorsiklo na bago pa sa lupa. Hindi pa ito matagal, sabi niya ng mahina. Mayroon pa ring madalas na pumupunta dito. Sinuyod nila ang lugar sa paligid. Sa likod ng bodega ay natagpuan ang mga bakas ng paa na patungo sa gilid ng pinakamalalim na pond. Ang tubig sa pond na iyon ay tila mas madilim kaysa sa ibang mga pond na tila bagong hinalo o napuno ulit. Gumamit ang mga gwardiya ng metal na tungkod upang sukatin ang lalim at nakakagulat ang resulta. Ang gitnang bahagi ng pond ay mas malalim pala kaysa sa nararapat, tila sadyang hinukay. Nang ibaba nila ang metal detector sa tubig, paulit-ulit na tumunog ang beep. Nagkatinginan sila, isang malinaw na tanda na may malaking metal na bagay sa ilalim ng pond. Nagpasya ang mga investigador na paandarin ang bahagi ng tubig.
Pagkatapos ng ilang oras, lumitaw ang dulo ng kalawangin na metal na kahon na bahagyang nakabaon sa putik. Ang kahon ay mas malaki kaysa sa natagpuan sa bahay ni Mang Tonyo na may selyo ng bakal sa magkabilang panig. Nang matagumpay na mayangat ang kahon sa lupa at buksan, nagpigil ng hininga ang lahat. Sa loob ay hindi iligal na gamit o kemikal tulad ng kanilang hinala, kundi tumpok ng mga notebook, resibo, at listahan ng mga mangangalakal mula sa iba't ibang palengke sa San Pablo, Batangas, at Cavite. Lahat ng datos ay maayos na nakaayos, kumpleto na may code ng lugar at petsa. Ang pinaka-nakakagulat ay isang espesyal na folder na naglalaman ng mga litrato. Ang ilan sa mga ito ay nagpapakita kay Mang Tonyo kasama ang ibang tao sa iba't ibang lokasyon ng palengke. Ngunit sa pinakabagong litrato, si Mang Tonyo ay nakatayo sa gilid ng pond na ito kasama ang isang nasa edad na lalaki na nakasuot ng itim na polo. Ang kanyang mukha ay bahagyang natakpan ng sombrero. Sa likod ng litrato ay nakasulat, "Huling pagpupulong." Pagkatapos nito, lilipat na ang lahat sa bagong ruta. Ang pangalan na nakasulat sa ibaba ng folder ay nagpatahimik ng matagal kay Sup. Valdez. Nakasulat doon sa sulat kamay na asul na tinta ang Hadi Praetno. Isang tanda na talagang buhay pa si Hadi Praetno at aktibo pa rin. Gayunpaman, mas lumalim ang misteryo nang sumigaw ang isang gwardiya mula sa kabilang bahagi ng pond. May natagpuan siyang lumulutang sa pagitan ng mga damo sa tubig. Isang kayumangging goma na bota na kilala na ng lahat sa palengke bilang pag-aari ni Mang Tonyo. Ang bota na iyon ang naging tanda na dumating si Mang Tonyo sa lugar na ito, marahil para sa huling pagpupulong niya kay Hadi Praetno. Ngunit kung saan siya nagpunta pagkatapos noon ay hindi pa rin malinaw. Pagsapit ng hapon, habang naghahanda ang pangkat na umalis sa lokasyon, may nakita ang isa sa mga investigador na kakaiba sa likod ng bodega. Doon ay mayroong maliit na pintuan na gawa sa bakal na bahagyang natakpan ng lupa at tuyong dahon. Nang buksan, naging isang makipot na lagusan pala iyon na bumababa sa ilalim ng lupa tulad ng isang lumang tunel. Sapat na laki ang lagusan upang madaanan ng isang tao. Ang hangin sa loob ay maaliwalas at madilim, ngunit sa mga dingding nito ay nakikita pa rin ang mga bakas ng kamay at basa na putik. Mukhang ito ang emergency exit, sabi ng isa sa mga gwardiya. Tiningnan ni Aesop Valdez ang loob ng lagusan at sinabi ng may mabigat na tono, "Kung gusto nating malaman kung saan nagpunta si Mang Tonyo, kailangan nating pumasok." Ang hangin sa loob ng lagusan ay maaliwalas at mabigat. Ang ilaw ng flashlight ay tumagos sa dilim, nagpapakita ng malambot na dingding ng lupa na may maliliit na ugat na nakabitin mula sa itaas. Ang yapak ng pangkat ng investigador ay mahinang umalingaw-ngaw na humalo sa tunog ng patak ng tubig mula sa mababang bubong ng lagusan. Matagal nang ginamit ang lagusan. May mga bakas ng sapatos sa basang lupa. Ang ilan sa mga ito ay bago pa. Nauuna sa paglakad si Aesop Valdez. Paminsan-minsan ay lilingon siya upang tiyakin na ang lahat ng miyembro ng pangkat ay nasa likuran niya. Dahan-dahan lang. Huwag kayong madulas. Maaari itong gumuho anumang oras, sabi niya habang sinisindihan ang flashlight sa unang liko. Ang lagusan ay mas mahaba pala kaysa sa inaasahan. Matapos lumakad ng halos 20 metro, natagpuan nila ang tirang-sirang Petromax at mga bakas ng natunaw na kandila. Malakas na tanda na may nagtago doon kamakailan. Sa dulo ng lagusan, naging lumang ladrilyo ang mga dingding nito. Mayroon isang kalawangin na bakal na pinto na may kandado na puwersahang naputol. Nang itulak ang pinto, agad na pumasok ang sariwang hangin at ipinakita ng malabong ilaw ang isang maliit na silid sa likuran nito. Ang silid ay kahawig ng isang lumang bunker, marahil ay labi ng isang lumang gusali na muling ginamit. Sa loob ay may kahoy na mesa, sirang upuan, ilang walang laman na timba, at isang malaking pisara sa dingding na may mapa ng lugar ng San Pablo at paligid nito. Sa mapa na iyon ay mayroong mga pulang bilog sa bawat tradisyonal na palengke, kabilang ang maligaya, matikas, at nagpayong, ang mga punto na nabanggit na sa mga tala ni Mang Tonyo. Ngunit ang pinaka-nakakaakit ng atensyon ay hindi ang mapa, kundi ang kahoy na istante sa sulok ng silid na puno ng mga bote at plastic bag na may sulat kamay na label. Halo handa nang ipadala. Pagsusuri sa field sa susunod na linggo. Order ni Yi sa Southern Market. Lumuhod si Aesop Valdez at sinuri ang isa sa mga bote. Ang laman nito ay parehong asul na likido na natagpuan sa bahay ni Mang Tonyo.
Ngunit sa pagkakataong ito, mayroong kakaibang bagay sa takip ng bote, nakasulat ang petsa at code na D02. Ito ang kanilang distribution headquarters, bulong ni Valdez. At mukhang bagong iniwan. Sa ibabaw ng mesa ay natagpuan din ang tumpok ng mga dokumento na hindi pa nasusunog. Ang ilan sa mga ito ay mga order form na may iba't ibang pirma. Lahat ay gumagamit ng alias. Ang isang papel ay naglalaman pa nga ng detalyadong instruksyon kung paano isingit ang mga item sa loob ng isda upang hindi paghinalaan ng mga otoridad ng palengke. Gumamit ng pinong sinulid, huwag hayaang makita ang bakas ng tahi. Siguraduhing buhay pa ang isda nang hindi bababa sa 2 oras pagkatapos ng pamamaraan. Ang mga instruksyon na iyon ay nagpapatunay sa paraan ng pagtatrabaho ng kanilang network. Talagang gumagamit sila ng buhay na hito bilang paraan ng pagpupuslit ng mga kemikal at dokumento ng transaksyon. Isang simple ngunit mahirap subaybayan na pamamaraan dahil tila ordinaryong kalakalan lang ng isda. Bigla na lang, tumawag ang isa sa mga gwardiya mula sa sulok ng silid. "Sir, mayroon po ditong isang bagay." Lumapit silang lahat. Sa ilalim ng mesa ay natagpuan ang isang bagong itim na backpack. Sa loob nito ay may basang damit, malaking halaga ng pera, at isang e-card na nakasulat sa pangalan ni Mang Tonyo. Ngunit ang nagpatigil ng matagal kay Aesop Valdez ay ang huling item sa loob ng bag. Isang sulat kamay na sulat na inilaan para sa isang nagngangalang Mang Hadi. Maingat na binuksan ang sulat. Ang sulat kamay ni Mang Tonyo ay tila nagmamadali ngunit malinaw. "Mang Hadi, hindi ko na po kaya. Alam na po ng pulisya. Ayaw ko pong masira ang palengke dahil sa akin. Hihinto na po ako ngayong gabi. Pakitulungan po akong huwag niyo akong hanapin. Hayaan niyo po akong magdusa ng mag-isa." Sa ilalim ng sulat ay may bakas ng tinta na kumalat, tila isinulat ng nagmamadali o may nanginginig na kamay. Agad na tumahimik ang silid. Lahat ay nagkatinginan ng may magkahalong damdamin, laking tuwa dahil sa wakas ay natagpuan ang tiyak na pahiwatig. Ngunit kinakabahan din tungkol sa kapalaran ni Mang Tonyo. Kung isinulat ang sulat na ito kagabi, ibig sabihin hindi pa siya nakakalayo, mahinang sabi ni Valdez. Maaaring nandito pa rin siya sa paligid. Agad silang lumabas ng lagusan, sinuyod ang lugar sa paligid ng pond hanggang sa maliit na kalsada sa likuran. Noon, nagsisimula ng bumaba ang dilim, namumula ang kalangitan at muling bumaba ang manipis na ulap sa ibabaw ng tubig ng pond. Hindi kalayuan, biglang lumipad ng panik ang isang tagak mula sa gilid ng tubig. Sinindihan ng gwardiya na nasa unahan ang flashlight patungo sa direksyon kung saan lumipad ang ibon at nakita ang anino ng isang tao na pilay-pilay na naglalakad sa pagitan ng mga damo, nakasuot ng luma at kayumangging jacket. "Mang Tonyo," sigaw ng isa sa mga gwardiya. Ngunit lumingon sandali ang anino at tumakbo patungo sa kawayanan sa likod ng pond. Agad na hinabol ito ng pangkat ng investigador. Naghalo ang tunog ng kanilang mga yapak sa kaluskos ng mga dahon at ingay ng tubig sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang habulan noong gabing iyon ang naging simula ng pinakakapanapanabik na bahagi, ang huling paghahanap kay Mang Tonyo, ang tanging tao na nakakaalam ng buong sikreto ng sindikato ng pagpupuslit ng hito sa San Pablo. Unti-unting bumaba ang gabi sa lugar ng pila. Ang manipis na ulap ay nakabitin sa pagitan ng matataas na kawayan, na lumilikha ng isang maaliwalas at nakakapigil hininga na kapaligiran. Nagpapaligsahan sa pagtunog ang mga kuliglig, habang ang ilaw ng flashlight ng pangkat ng investigador ay sumasalamin sa mga basang dahon. Kumalat sila sa pormasyon, naglalakad sa makipot na daan na tanging liwanag lang ng malabong buwan ang nagbibigay liwanag. Nangunguna si Aesop Alex Valdez. Mabigat ang kanyang hininga matapos tumakbo upang habulin ang anino na pinaniniwalaan nilang si Mang Tonyo. Mula sa malayo ay nakikita pa rin nila ang anino ng isang lalaki na may luma at kayumangging jacket na pilay-pilay na tumatakbo sa pagitan ng mga kawayan. "Huwag kang tumakas, Mang Tonyo. Gusto lang naming makipag-usap," malakas na sigaw ni Valdez. Ngunit hindi lumingon ang figura. Patuloy siyang tumakbo, dumadaan sa mga damo at putik. Paminsan-minsan ay natitisod na tila pagod na. Ang tunog ng mga nabasag na sanga at talsik ng tubig ay naririnig kung saan-saan. Sinubukan ng ibang gwardiya na humarang sa daan mula sa kanang bahagi. Ngunit masyadong siksik at madilim ang kagubatan.
Matapos ang halos 1-0 minutong paghahanap, dumating sila sa isang maliit na bukas na lugar sa gitna ng kagubatan. Doon ay may isang sirasirang kubo na gawa sa kawayan na tila isang lumang kubo na kalahati ng gumuho. Ang figura na kanilang hinahabol ay sa wakas ay huminto sa harap ng kubo, hinal na hinal at pagkatapos ay tumingin sa kanila. Tama nga, si Mang Tonyo yon. Maputla ang kanyang mukha, mahaba ang kanyang balbas, at ang kanyang mga mata ay tila pula dahil sa kakulangan sa tulog. Nanginginig ang kanyang mga kamay, tila sa pagitan ng takot at pagod. Dahan-dahang lumapit si Aesop Valdez, ibinaba ang baril at nagsalita ng mahinahon. Mang Tonyo, hindi kami ang iyong kaaway. Gusto lang naming malaman ang katotohanan. Natagpuan na namin ang iyong sulat at ang kahon sa pond. Yumuko si Mang Tonyo. Hindi siya sumagot, nakatingin lang sa basang lupa sa kanyang paanan. Pagkatapos, nang mahina ang boses ay sinabi niya, wala po akong masamang balak, sir. Gusto ko lang po mabuhay. Sumenya si Valdez sa ibang gwardiya na manatili sa malayo. Ikwento mo, Mang Tonyo, ano talaga ang nangyari? Sino si Hadi Praetno? Huminga ng malalim si Mang Tonyo at pagkatapos ay umupo sa isang nakabagsak na puno sa likuran niya. Nagsimula siyang magkwento, nanginginig ang boses ngunit malinaw. Dati, ako, si Hadi at si Mang Ryong ay nagtatag ng kooperatiba ng hito. Sa simula ay maayos ang lahat, tinulungan namin ang mga maliliit na magsasaka upang mabilis na anihin. Ngunit noon, natuklasan ni Hadi ang isang halo mula sa ibang bansa na makapagpapabilis ng paglaki ng isda ng 3 beses. Mura, ngunit hindi pa nasusuri ang kaligtasan. Tumanggi akong gamitin iyon. Ngunit si Hadi, nakita niya ang malaking pagkakataon. Huminto siya sandali, tumingin sa direksyon ng pond na malabo na makita mula sa malayo. Nang bumagsak ang kooperatiba, akala ko tapos na ang lahat. Ngunit 2 taon na ang nakalipas, muling dumating si Hadi. Sabi niya may bago siyang paraan upang lihim na ibenta ang material na yon. Sabi niya ligtas. Ipapadala lang sa pamamagitan ng palengke. Sumang-ayon akong tumulong ng kaunti. Dahil noon may sakit ang anak ko. Kailangan ko ng pera. Hindi ko alam na ganito kalaki ang epekto nito. Nagsimulang lumuha ang kanyang mga mata. Binigyan lang ako ng trabaho na itago ang balutan sa loob ng order ng hito. Hindi ko kailanman alam kung sino ang mamimili. Ngunit nang kumalat ang balita sa palengke, nagpanik ako. Gusto kong huminto, ngunit pinigilan ako ni Hadi, sabi niya kung magbubuking ako, mapanganib ang pamilya ko. Tinitigan siya ni Aesop Valdez ng tahimik. Ang kwento ay makatuwiran, tugma sa mga ebidensya na kanilang natagpuan. Ngunit isang bagay ang hindi pa nasasagot. Nasaan si Hadi ngayon? Umiling ng mahina si Mang Tonyo. Hindi ko po alam. Pero babalik po siya. Bawat full moon, pumupunta siya sa lumang pond upang kunin ang mga padala. Dapat po ngayong gabi siya darating. Agad na nagkatinginan ang lahat. Ang buwan sa kalangitan ay talagang bilog na bilog noong gabing iyon. Ibig sabihin, maaaring papunta na si Hadi Praetno sa lugar na iyon. Bigla na lang, mula sa hilagang direksyon ay narinig ang tunog ng makina ng sasakyan na papalapit. Mabilis na sumenya si Valdez. Pinatay ng lahat ng gwardiya ang kanilang flashlight at yumuko sa likod ng kawayan. Ilang segundo pagkatapos, tumagos ang ilaw ng sasakyan sa ulap at huminto sa gilid ng lumang pond. Hindi kalayuan. Bumaba ang isang lalaki mula sa sasakyan na may dalang malaking flashlight at itim na bag. Hindi gaanong malinaw ang kanyang mukha, ngunit mula sa kanyang matangkad na pangangatawan at paraan ng paglalakad, agad na nalaman ni Valdez na yon ay si Hadi Praetno. Sinuri niya ang lugar sa paligid at pagkatapos ay lumakad patungo sa lumang bodega sa gilid ng pond, kung saan natagpuan noon ang mapa at mga dokumento. Bumulong si Valdez sa kanyang mga tauhan. Ngayon, alam na natin kung sino ang taga-kontrol, ngunit hintayin natin ang tamang oras. Huwag nating hayaang makatakas siya. Tumingin si Mang Tonyo mula sa malayo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Alam niya na ito na ang oras kung saan niya dideterminahin kung ang malaking sikreto na ito ay magtatapos noong gabing iyon o lalong lalalim. At sa ilalim ng malabong sikat ng buwan, ang huling laban sa pagitan ng katotohanan at kawalan ng pag-asa ay papalapit. Tahimik ang gabing iyon.
Tanging tunog lang ng patak ng tubig mula sa mga dahon ng kawayan at ihip ng hangin na dumadaan sa pagitan ng matataas na kawayan ang naririnig. Ang liwanag ng buwan ay nagpapailaw sa ibabaw ng lumang pond, malambot na sumasalamin sa lumiliit na ulap. Sa malayo, nakatayo si Hadi Preitno malapit sa bodega, sinusuri ang isang bagay sa loob ng kanyang itim na bag, tila kalmado siya, ngunit matalas ang kanyang mga mata. Paminsan-minsan ay lilingon siya sa direksyon ng kagubatan na tila nararamdaman niyang may nagmamanman sa kanya. Mula sa likod ng mga damo, nakahanda si Yusuf Valdez at ang kanyang pangkat. Nasa gitna nila si Mang Tonyo. Tensyonado at maputla ang kanyang mukha. Alam niya na ang gabing iyon ang magdidikta ng kanyang kapalaran. Kung makakabawi pa ba siya sa kanyang mga pagkakamali o mananatiling nakakulong sa mga kasalanan ng nakaraan magpakailanman. Yumuko si Valdez at bumulong ng mahina. Kapag nagsimula na siyang kumilos patungo sa pond, ikukubli natin siya. Huwag bigyan ng pagkakataon na makatakas. Lahat ng miyembro ay tumango. Binuksan ni Hadi ang kanyang itim na bag mula sa loob, kinuha niya ang ilang maliliit na plastic bag na naglalaman ng parehong asul na likido na natagpuan sa pwesto. Inilagay niya ang mga ito sa ibabaw ng kahoy na mesa sa harap ng bodega, pagkatapos ay kinuha ang cellphone at tumawag sa isang tao. Dumating na ang mga item. Hindi na magpapakita si Mang Tonyo, sabi niya nang walang emosyon. Bukas ng umaga, lahat ay ipapadala sa kanlurang palengke tulad ng dati. Nang marinig ang kanyang pangalan, nagpigil ng hininga si Mang Tonyo. Lumuluha ang kanyang mga mata. Nagsinungaling siya, mahinang bulong niya. Siya ang nag-utos sa akin na gawin ang lahat ng ito, ngunit ngayon ay gusto na niyang lumaya. Sandaling tiningnan siya ni Valdez, pagkatapos ay sumenyas. 3 gwardiya ang nagsimulang gumalaw ng dahan-dahan patungo sa bodega, lumapit mula sa kaliwa at kanang panig. Ngunit bago pa sila makalapit, biglang matalim na lumingon si Hadi sa direksyon ng damuhan kung saan sila nagtatago. Lumabas kayo, malakas na sigaw niya. Alam kong nandyan kayo. Sa isang iglap, nawala ang katahimikan. Ang ilaw ng flashlight ay sumisikat kung saan-saan. Lumabas si Valdez at ang kanyang pangkat ng nakahanda. Nakatutok ang baril kay Hadi. Hadi Preitno, arestado ka namin dahil sa hinala ng pagpupuslit ng mapanganib na kemikal sa pamamagitan ng distribusyon sa palengke ng isda. Ilagay mo ang bag na iyan at itaas ang iyong mga kamay. Ngunit bahagya lang ngumiti si Hadi. Kaya pala, ibinunyag ni Mang Tonyo. Sabi niya habang direktang nakatingin kay Mang Tonyo. Inasahan ko na. Tinitigan siya ni Mang Tonyo ng may pananampalataya ngunit matatag. Matagal na po akong tahimik, Hadi. Maraming tao ang maaaring mapahamak dahil sa iyong mga kemikal. Ayaw kong masira ang aming palengke. Bahagyang tumawa si Hadi, ngunit ang tawa na iyon ay malamig. Akala mo ba mapipigilan ito ng pulisya? Matagal na itong nangyayari. Bahagi lang ako ng isang maliit na bahagi. Tama na ang usapan, Hadi, matapang na putol ni Valdez. Ilatag mo na ang iyong bag ngayon din. Ngunit biglang umatras si Hadi patungo sa mesa, sinubukang abutin ang isang bagay mula sa kanyang bag, agad na kumilos ang mga gwardiya at hinawakan ang kanilang mga baril. Sa tensyon ng ilang segundong iyon, sumigaw si Mang Tonyo, huwag mong gawin yan, Hadi. Huminto si Hadi at pagkatapos ay tinitigan siya ng matagal. Matatalas ang kanyang mga mata ngunit pagod din. Masyado kang mabait, Mang Tonyo. Walang lugar sa mundong ito para sa mga tapat na tao na tulad mo. Bago pa siya makakilos, agad na kumilos ng mabilis ang 2 gwardiya at ibinagsak siya sa lupa. Bumukas ang itim na bag at tumapon ang asul na likido sa lupa na nahalo sa tubig ng pond. Ilang maliliit na bote ang gumulong palabas na nagpapakita ng mga sulat kamay na label. Malakas na ebidensya ng sindikato ng pagpupuslit na matagal nang itinago. Agad na sinigurado ni Yusuf Valdez ang mga ebidensya at inilagay ang posa sa kamay ni Hadi. Tapos na ang laro mo, malamig na sabi niya. Hindi lumaban si Hadi. Nakatingin lang siya sa kalangitan sa gabi na tila alam niyang tapos na ang lahat. Samantala, nakatayo si Mang Tonyo ng tahimik. Nanginginig ang kanyang mga balikat na nagpipigil ng emosyon. Nakatingin siya sa lumang pond kung saan nagsimula ang lahat. Kung saan gusto lang niya magtinda ng hito upang buhayin ang kanyang pamilya, ngunit sa huli ay nasangkot sa isang laro na mas malaki kaysa sa kanyang inaasahan.
Patawarin po ninyo ako, sir, mahinang sabi niya kay Valdez. Pananagutan ko po ang lahat ng aking nagawa. Tinapik ni Valdez ang kanyang balikat. Ang mahalaga, gusto mong maging tapat. Maaaring matubos ang mga pagkakamali, basta may hangarin na ayusin ang mga ito. Noong gabing iyon sa ilalim ng malabong liwanag ng buwan, dinala ng pulisya sina Hadi Preitno at Mang Tonyo palabas ng kawayanan. Tahimik ang daan, tanging tunog lang ng kuliglig ang kasama sa kanilang paglalakad. Sa likuran, muling tumahimik ang lumang pond, tila nilamon ang lahat ng sikreto na minsan itong itinago. Ilang araw pagkatapos, napuno ng malaking balita ang lokal na media. Ang sindikato ng pagpupuslit ng mapanganib na kemikal sa tradisyonal na palengke sa San Pablo ay matagumpay na nabunyag. Nahuli ang pangunahing salarin habang tinulungan ng mga mangangalakal ng palengke na buwagin ang iligal na gawain. Ang palengke ng Maligaya ay muling nabuhay tulad ng dati. Ang ingay ng mga mangangalakal ng hito, manok at gulay ay muling bumalik tuwing umaga. Ngunit, para sa mga mangangalakal na nakakakilala kay Mang Tonyo, naging mahalagang aral ang kwento na sa likod ng pagiging simple ay laging may malaking tukso na makapagpapabago ng lahat. At simula noon, nanatiling walang laman ang pwesto ng hito sa kanlurang sulok ng palengke, na nag-iwan lang ng isang lumang kahoy na karatula na may malabong sulat, ang katapatan ay ang pinakamahalagang isda. Ang kwento tungkol sa magtitinda ng hito na nagpuslit ng mga sikreto ay naging bagong alamat sa palengke ng Maligaya. Isang walang hanggang paalala na ang katotohanan, gaano man itago, ay sa huli ay laging lilitaw sa ibabaw.